Bakit nga ba ganito yung suit ko? Nandun pa ba yung Japanese accent ko? What are the efforts na ginawa ko para makapasa ako ng JLPT Level 4? So I stopped using Nihongo. 15 years ago, I passed Japanese Language Proficiency Test Level N2. But now, I'm starting over. This is my Nihongo comeback. Bakit nga ba ganito yung suit ko? Well, ang tawag nila dito is happy. Happy. Hindi, happy. Ito yung character niya. So, tawag dito happy. So, niresearch ko lang kasi hindi ko naman naririnig yun. Naririnig ko yung yukata tsaka kimono, pero hindi happy. Okay, so nakikita ko lang talaga ito kasi widely used naman nila to eh. Ang cute nga eh. Nililinis kami ng bahay ng parent ko and then nakita ko to kasi di ba natin yung balik-balik Pasko. Doon talaga nag-spark yung idea na, what if i-document ko yung pag-aaral ko ulit ng Japanese and i-share ko yun sa inyo. So, ayun. Happy naman ako. Cute naman eh. Ito pala yung ginagamit sa kapag may matsuri or festival. Ito yung ginagamit ng mga nagtitinda natin. Yung mga official siguro. I don't know, hindi ko alam kung sino talaga pwede magsuot nito. Pero ayun, ginagamit nila to kapag matsuri. Ang cute nga eh. Kawaii. Nandun pa ba yung Japanese accent ko? Actually, ang Japanese accent ko is Hiroshima Ben. Hiroshima Ben, yun yung, kasi may, di ba meron tayong mga local dialect. So, sa Hiroshima kasi ako talaga nakatira noon. So, Hiroshima Ben yung na-adapt ko. So, halos standard din naman, parang standard din naman. So, meron lang kasi parang slang sila na kunwari, instead of shiranai, sasabihin nila shirang, ganyan. So, pag nagsalita ako ng Japanese, naiintindihan pa naman ata. So, eventually, maririnig nyo naman ako mag-Japanese na dire-diretso. Sana, gagawa ko ng mga video na gano'n na gusto niyo yan. Sasalita ako ng Japanese. Sige, let's try. Parang conversation with myself. Okay. What are the efforts na ginawa ko para makapasa ako ng JLPT Level 4, yung unang-unang JLPT na tinid ko? So, kasi noon, meron kaming formal Japanese class sa company namin. So, may dumarating na Japanese teacher para magturo sa amin. And then, ayun. And then, sobrang effort talaga kasi kailangan namin matutong magsulat, magbasa, kasi, di ba, tsaka hearing. And then, ang big effort na ginawa ko is ito. Yan. Talagang isinabuhay ko yung kanji. Ang bahay ko noon, maliit na room lang, yung nire-rent ko noon sa Manila. Nag-print ako ng mga kanji sa office. Gamit ko yung printer ng office. And then, ginawa ko siyang wallpaper. So, double purpose kasi plywood lang naman nun. Walang paint yung bahay ko noon. So, bunk bed kasi yung, nun, may friend ako nakasama sa room. So, nandun siya sa baba, ako sa taas ng bed. And then, pati sa ceiling. So, nalagyan ko siya ng karang. So, habang nakahiga ako, ganyan. Kasi wala namang ibang space dun sa room namin. So, bed lang talaga. Walang tambayan na living room. Walang ganon. Yan. So, bed lang. And then, ayun. Ganun lang. Okay, so why stop using Nihongo daw? Why stop using Nihongo? Kasi, nung nag-resign ako kasi magpapakasal kami ng asawa ko. And then, sa China kasi siya nagtatrabaho. So, sumama ako sa kanya. And then, ayun, nung una, nagtatrabaho ko as online translator. But then, eventually, nagbuntis ako and medyo maselan. So, hindi ko na nagagamit talaga yung Japanese hanggang sa, motherhood happens. Hindi na nagagamit talaga. So, hindi ako nagtrabaho kasi since nagpakasal kami. So, ngayon na lang ulit, recently ako nag-start na magtrabaho ulit as a freelancer. So, ayun, kaya ako nagtigil ng paggamit ng Nihongo. Although, may mga natatandaan pa naman ako, pero hindi na masyado. Thanks for watching! Miti ko rin tayo.